Nagsimula sa isang marangyang nightclub. Sa gitna ng karamihan, isang lalaking nakasuot ng lobo na maskara. Ang kanyang mga galaw ay kahina-hinala, at siya ay pumasok sa isang pribadong silid na ginagabayan ng mga mensahe sa kanyang telepono. Sa loob, kinuha niya ang isang pistol na nakatago sa isang kahon ng tisyo, pagkatapos ay nagtungo sa banyo upang buksan ang isang maliit na papel na plastik na nakakabit sa baril. Ang mensahe ay nagpapakita ng kanyang target. Ang kanyang pangalan ay Tommy Ward, isang kinatatakutang profesional na hitman na kilala sa buong mafia underworld. Ngayong gabi, may isang misyon siya, ang alisin ang isang cartel boss na dadalo daw sa party na ito. Ang tala ay nagbibigay ng isang simpleng palatandaan. Nakasuot ng maskara ng kabayo ang target. Si Tommy ay casual na gumagalaw kaya walang sino man ang naghihinala sa kanya. Hindi nagtagal ay nakita ni Tommy ang isang lalaking nakasuot ng mask ng kabayo na mukhang kain-hinala. Hindi siya nagmamadaling pumasok, sa halip, nagmamatsyag siyang mabuti. Tinitiyak na nasa kanya ang tamang target. Ngunit nang may inabot si Tommy sa kanyang bulsa, nataranta ang lalaking nakamaskara at tumakbo. Agad namang humabol si Tommy. Ang lalaki ay nahuling na corner sa isang makipot na eskinita na ang bawat gate ay nakakandado sa paligid niya. Desperado, iginiit niyang hindi siya ang taong hinahanap ni Tommy. Inamin niyang pinsan niya ang amo ng kartel at nasa loob pa ng club ang tunay na amo, ngunit dahil nakasuot ito ng maskara ng kabayo, ayaw maniwala ni Tommy. Sinubukan muli ng lalaki na ipaliwanag na ang kanyang maskara ay hindi isang kabayo kundi isang asno. Ngunit nagpaputok si Tommy, sa pagkakataong ito, namatay ang lalaki. Nakagawa ng nakamamatay na pagkakamali si Tommy. Ang lalaking pinatay niya ay talagang pinsan ng amo ng kartel, at ang maskara ay talagang maskara ng asno. Samantala, ang tunay na amo ng kartel, na nakasuot ng maskara ng kabayo, ay nasa loob pa rin at nakikisaya sa isang babae. Napagtanto ni Tommy ang kapahamakan na naidulot niya, nagmamadaling makipagkita si Tommy sa kanyang kliyente at ipagtapat ang nangyari. Ipinaliwanag niya na ang eskinita ay masyadong madilim at hindi siya makakita ng malinaw at aksidente niyang napatay ang isang taong konektado sa isa sa pinakamalupit na pinuno ng kartel. Sinabihan ng kliyente si Tommy na tumakbo habang kayapan niya. Ilang sandali pa, isang broadcast message ang nagpapatunay sa kanilang pinakamatinding takot. Ang amo ng kartel ay naglagay ng ₱1,000,000 na pabuya kay Tommy, patay man o buhay. Sa isang presyo sa kanyang ulo at walang natitira upang protektahan siya. Si Tommy ay mayroon lamang isang pagpipilian. Dapat siyang mawala at umalis. Isang taon na ang lumipas mula noong nakamamatay na pagkakamali ni Tommy. Ngayon ay nakatira siya sa Los Angeles na may sariwang gupit at mas malinis na hitsura. Ngunit sa halip na baguhin ang kanyang mga paraan, si Tommy ay ganap na niyakap ang kanyang buhay bilang isang hitman. Sa mismong sandaling ito, nasa ibang misyon na siya mula sa isang bagong kliyente. Ang kliyenteng iyon ay si Benson, isang kilalang boss ng kartel ng armas sa Los Angeles. Inilatag ni Benson ang trabaho. Dapat alisin ni Tommy ang isa sa mga sariling kasosyo ni Benson na nagnanakaw ng pera mula sa kanilang mga operasyon. Nagpapanggap na nasa isang bagong assignment sa negosyo mula kay Benson, pumunta si Tommy kasama ang isang traidor na partner sa isang pekeng lugar ng pagpupulong na inihanda ni Benson. Sa pagmamaneho, casual na pinupuri ng partner si Tommy dahil sa pagiging buhay pa niya at malayang naglalakad sa lungsod, kahit na hinahabol siya ng daan-daang hitmen. Simpleng sagot ni Tommy na baka sinuwerte lang siya. Ang hindi niya namamalayan, kahit hindi pa, ay ang lalaking katabi niya ay palihim ding nagpaplanong patayin si Tommy para sa napakalaking bounty sa kanyang ulo. Ang tensyon sa wakas ay sumabog at ang dalawang lalaki ay nagsalubong sa isa't isa. Nag-aaway sila, pamitik ang kotse, at halos hindi nakatakas ang kasama. Naabutan ni Tommy at handang kalabitin ang gatilyo nang humingi ng huling kahilingan ang lalaki, isang tawag sa telepono sa kanyang anak. Pinayagan naman ito ni Tommy, walang kamalay-malay na kasinungalingan ang tawag. Sa halip na tawagan ang kanyang anak, nakipag-ugnayan ang lalaki sa kanyang cartel boss, si Freddy, at ibinunyag na si Tommy ay nagtatago sa Los Angeles. Bagamat nabigo siyang ibigay ang eksaktong lokasyon, binaril siya ni Tommy bago pa siya makapagsalita. Agad na tumungo si Freddy sa LA, gutom sa paghihiganti laban sa lalaking pumatay sa kanyang pinsan noong isang taon. Samantala ang anak ni Benson, isang chubby boy na nagngangalang Julian. Ang kanyang mga libangan ay simple, mga video game, pagtatago sa kanyang silid, at pagsali sa school drama club. Kinamumuhian ito ni Benson at naniniwalang ang pag-arte ay magpapapahina lamang kay Julian. Ngunit si Julian ay pumupuslit pa rin upang dumalo sa mga pag-eensayo na nagpapanggap na siya ay gagawa ng isang proyekto sa paaralan. Pagdating niya, nagpalit ng costume si Julian at sumama sa mga kaklase niya. Ngunit ang buhay sa entablado ay hindi niya inaasahan. Imbes na masaya, siya ang nagiging pantirya. Binubuli siya, kinukot siya, at binugbog pa siya ng mga kasama niya sa cast. Na tinatawag siyang inutil at nakakainis.
Pagkatapos ng isa pang mahirap na araw, umuwi si Julian na sugatan at nahihiya. Imbes na mag-alok ng aliw, sumabog sa galit si Benson nang makitang nahulog sa kanyang bag ang drama costume ni Julian. Bago pa lumaki ang pagtatalo, dumating na si Tommy. Mahinahon niyang ibinalita na kumpleto na ang misyon at sinabi kay Benson na plano niyang umalis at bumalik sa London. Sa wakas ay sinabi ni Tommy ang totoo. Inamin niya na ang tunay na dahilan kung bakit siya lumipat sa Los Angeles ay dahil pinatay niya ang pinsan ng dati niyang amo, ang walang awa na si Freddy. Ngayong natunton na siya ni Freddy, alam ni Tommy na sandali na lang bago dumating ang amo sa lungsod. Nang wala ng lugar na matatakbuhan, nakiusap si Tommy kay Benson na tulungan siyang mawala sa pamamagitan ng paglikha ng isang pekeng pasaporte, isang bagay na hindi masusubaybayan na magbibigay daan sa kanya upang makatakas ng ligtas. Masakit man sa kanya na mawala si Tommy, ang kanyang pinagkakatiwalaang hitman. Nakikita ni Benson na buo na ang isip ni Tommy. Bilang kapalit ng huling pabor na ito, binigyan siya ni Benson ng isang huling misyon. Gusto niyang alisin ni Tommy ang isang malakas na karibal sa negosyo. At sa pagkakataong ito, hinihiling ni Benson ang isang bagay na hindi karaniwan. Gusto niyang isama ni Tommy si Julian, umaasang magiging tunay na lalaki ang kanyang anak, isang taong hindi malambot o mahina. Sa sandaling iyon, si Julian ay nasa kanyang silid na nanunood ng mga pang-adultong pelikula nang si Benson ay pumasok at kinaladkad siya palabas, na pinilit na makipagkita kay Tommy ng harapan. Nang makita kung gaano naging tamad at hindi disiplinado ang kanyang anak, nananatili si Benson sa kanyang desisyon. Sasama si Julian sa misyon sa gusto niya o hindi. Ang target ay isang maalamat na hitman na nagngangalang Alistair, isang brutal na mamamatay tao na palaging nagtatrabaho ng mag-isa at hindi iniiwan ang kanyang mga biktima na buhay. Nagulat si Tommy nang marinig ang pangalan. May dark history siya kay Alistair. Mas gugustuhin niyang kalimutan. Agad na binalaan ni Tommy si Benson na huwag idamay si Julian at sinabing masyadong delikado ang misyon. Ngunit tumanggi si Benson. Sa bahay, wala namang silbi si Julian kaya no choice si Tommy kundi kunin siya. Nang maglaon sa araw na iyon, inutusan ni Benson sina Tommy at Julian na subaybayan ang kapatid ni Alistair upang malaman kung saan nagtatago ang kanilang target. Sa daan na ihirite na si Tommy. Walang pag-iingat na hinampas ni Julian ang trunk ng kotse at inihagis pa ang bag ng mga armas ni Tommy para lang magkaroon ng puwang sa sarili niyang bagahe. Ang batang lalaki ay patuloy na nagiging istorbo sa sasakyan, tinutusok ang mga punit na upuang katad at tinatanggal ang tape na nakatikip sa kanila. Nang binalaan siya ni Tommy na huminto, binago na lang ni Julian ang musika, na pinalala pa ang biyahe. Bago sila makarating sa kanilang destinasyon, huminto si Tommy sa isang liblib na lugar. Nagpa siyang bigyan ng basic shooting lesson si Julian. Kung ang bata ay magiging bahagi ng mundong ito, kailangan niyang matutunan ang hindi bababa sa mga pinakasimpleng kasanayan, tulad ng pagkarga at paghawak ng baril. Ngunit sa lumalalang paningin ni Tommy, nabigo siyang makatama ng kahit isang bote. Nahihiya, sinisisi niya ang maliwanag na sikat ng araw. Pagkatapos ay lumiko si Julian at nakakagulat na nataman ang target ng madali. Ang lahat ng mga oras na iyon sa paglalaro ng Fortnite kasama ang kanyang mga kaibigan ay nagbunga. Si Tommy naman ay muntik nang mamatay nang makalimutan ni Julian na i-lock ang baril pagkatapos. Pagsapit ng gabi, nakarating sila sa hotel na tinutuluyan ng kapatid ni Alistair. Pumasok si Tommy nang may kumpiyansa, walang kamalay-malay na aksidenteng napalitan ni Julian ang kanilang mga bag. Nang hindi na pagtatanto na mayroon siyang maling kagamitan, sinimulan ni Tommy na tanungin ang isang lalaki na inaakala niyang kapatid ng target. Ngunit kapag ang estranghero ay nakatutok sa baril ng sapat na mahabang panahon, sa wakas siya ay pumutok. Inaamin niyang hindi siya ang kapatid. Isa lamang siyang mababang antas na courier na ipinadala para kumuha ng mga armas at droga. Matapos isulat ang lokasyon ng pagpupulong sa isang telepono, nananatiling tahimik ang lalaki. Binuksan ni Tommy ang kanyang bag. Naghihintay ng mga sandata, ngunit wala siyang nakita kundi ang mga kasuotan para sa drama ni Julian. Sa galit, pinagalitan ni Tommy ang bata, at nagsimulang magtalo muli ang dalawa. Sa gitna ng kaguluhan, biglang umatake ang courier. Sa kabutihang palad, mabilis na nag-react si Tommy at ibinaba siya bago makuha ng lalaki ang gatilyo. Matapos itapon ang bangkay at iwanan itong nakabaon sa tabi ng kalsada, bumalik sina Tommy at Julian sa hotel. Nililinis nila ang kanilang sarili, nag-order ng pagkain, at sinusubukang mabawi ang kanilang lakas. Pero may isa pang alalahanin si Tommy. Walang magawa si Julian sa naunang laban. Kaya bago matapos ang gabi, kinaladkad siya ni Tommy palabas at sinimulang turuan siya ng ilang pangunahing diskarte sa pagtatanggol sa sarili. Ang isa sa mga ito ay isang simpleng ngunit maruming galaw, isang dalawang daliri na hampas ng diretsyo sa mga mata. Samantala, sa tahanan ni Benson, dumating ang problema ng walang babala. Sinusubaybayan ni Freddy si Tommy sa Los Angeles pagkatapos makatanggap ng impormasyon mula sa isa sa kanyang mga kontak sa negosyo.
Sinubukan ni Benson na magpakatanga sa una, na nagkukunwaring walang alam, ngunit sa sandaling si Freddy ay naglagay ng napakalaking tseke sa mesa bilang gantimpala. Sa wakas ay ibinigay ni Benson ang pangalan ni Tommy at nangakong tutulong sa pagtatakda ng isang bitag pagkatapos na matapos ni Tommy ang kanyang misyon. Kinabukasan, pumunta si Tommy sa rendezvous point na nagpapanggap na siya ang lalaking pinatay nila kanina. Sinasabi niya na ang courier ay may sakit at hindi makapunta. At sa palusot na iyon, sina Tommy at Julian ay sinamahan sa loob upang makilala ang nakababatang kapatid ni Alistair na si Rory. Tila kontrolado ang lahat hanggang sa makatanggap ng tawag ang isa sa mga bantay mula kay Alistair. Ang bangkay ng courier ay natagpuan sa tabing kalsada. Sa isang iglap, ang silid ay sumabog sa kabuluhan. Lumilipad ang mga bala sa bawat direksyon at isang brutal na shootout ang sumiklab. Nagawa ni Rory na makatakas sa bodega sa pamamagitan ng pagnanakaw ng isa sa mga sasakyan. Hinabol siya nina Tommy at Julian sa lungsod hanggang sa matagpuan nila ang abandonadong sasakyan sa harap ng isang hotel. Sa loob, sinusubukan ni Rory na kumbonsihin ang kanyang nakatatandang kapatid na si Alistair na tumakas, na nagbabala sa kanya na may nanghuhuli sa kanya. Ngunit bago makatakas ang magkapatid, lumitaw sina Tommy at Julian sa likurang upuan na may mga baril na nakatutok sa kanilang mga ulo. Sinubukan ni Rory na makipagtawaran, ipinaliwanag niya na si Alistair ay hindi na tulad ng dati. Nang hina dahil sa edad at karamdaman, inalok niya si Tommy ng deal. Kung pumayag si Tommy na pekain ang kanilang pagkamatay sa pamamagitan ng pagpapadala kay Benson ng isang nakastage na larawan, babayaran siya ni Alistair ng doble ng orihinal na gantimpala. Desperado para sa pera upang makatakas siya sa Los Angeles at bumalik sa London, sumang-ayon si Tommy. Kumuha siya ng telepono para kunin ang peking ebidensya. Ngunit dahil hindi pa nakagamit ng smartphone si Tommy, aksidenteng na-record niya ang sarili sa selfie mode. Sa bandang huli, nakuha na rin nila ang nakatanghal na larawan. Ngunit sa sandaling hayaan ni Tommy ang kanyang pagbabantay, ipinagkanulo siya ni Rory. Kinuha niya si Julian bilang isang hostage at naghanda upang patayin silang dalawa. Tumugon si Tommy sa pamamagitan ng pagsamsam kay Alistair na nagdulot ng panibagong matinding shootout sa isang madilim at nakakulong na espasyo. Si Julian ay nakulong sa gitna ng labanan. Walang magawa muli, si Tommy ay nagpupumilit na makapunta ng isang shot dahil sa kanyang kakilakilabot na paningin. Pagkatapos, sa pamamagitan ng purong swerte, nakita ni Julian ang isang pares ng salamin sa mata na nalaglag ng isa sa mga armadong lalaki. Inihagis niya ang mga ito kay Tommy. Laban sa lahat ng posibilidad, ang Race Eta ay isang perpektong tugma. Nang biglang lumiwanag ang kanyang paningin, naging ganap na kakaibang manlalaban si Tommy at pinupunasan ang kalaban ng walang awa na katumpakan. Napatay si Alistair nang sumabog ang isang van sa labanan. Tanging si Rory lamang ang nananatiling buhay, malubhang nasugatan at hindi makatakas. Nagpasya si Tommy na huwag siyang tapusin. Sa matinding pinsala, malinaw na hindi na makakaligtas si Rory ng mas matagal. Ang susunod na umaga ay dumating. Upang ipagdiwang ang misyon na nakaligtas sila noong nakaraang gabi, dinala ni Tommy si Julian sa isang supermarket para kumuha ng ilang bote ng beer. Hindi lamang sila nakabalik na buhay. Ngunit ginawa rin ni Tommy si Julian sa isang mas mahigpit, mas malupit na bersyon ng kanyang sarili. Ine-enjoy ng dalawa ang kanilang munting tagumpay, nagtatawanan at nagkakatuwaan na para bang nasa likod na nila ang panganib. Pag-uwi nila, tuwang-tuwa si Benson. Buong pagmamalaki niyang tinitingnan ang isang larawan ni Julian na nakaposing kasama ang mga bangkay ng kanyang mga namatay na karibal sa negosyo. Inosente pa rin, nag-alok si Julian na ihatid si Tommy sa airport para makaalis siya ng bansa. Sumakay na sila sa sasakyan at naghanda na sa paglabas. Ngunit pabalik upang mag-impake ng kanilang mga bag, biglang hamarang si Freddy at ang kanyang mga tauhan sa kalsada. Si Tommy ay binugbog at nawalan ng malay. Paggising niya, nakatali si Tommy sa isang upuan. Inutusan ni Freddy si Julian na umuwi at manatili sa kanilang negosyo. Natigilan si Julian, napunit sa pagitan ng pagliligtas kay Tommy o pag-iwas sa away. Sa huli, panalo ang takot. Lumayo siya, umaasang makumbinsi niya ang kanyang ama na kanselahin na lang ang deal. Ngunit isang bagay na hindi inaasahan ng sino man ay nangyayari na. Si Alistair, na inakala ng lahat na namatay sa pagsabog, ay lumitaw sa paradahan at sinimulang patayin ang mga tauhan ni Freddy ng paisa-isa. Saktong dumating si Julian para saksihan ang massacre. Sa takot, nagtago siya at naghintay. Nang umakyat si Alistair, kumuha si Julian ng baril mula sa isa sa mga katawan at nagpas siyang tulungan si Tommy pagkatapos ng lahat. Sa itaas na palapag, patuloy na inilalabas ni Freddy ang kanyang galit kay Tommy hanggang sa pumasok si Alistair. Nagtalo ang dalawang lalaki kung sino ang karapat-dapat na pumatay kay Tommy. Gusto ni Freddy na maghiganti para sa kanyang pinsan habang si Alistair ay nais na magbayad para kay Rory, ang kanyang nakababatang kapatid. Ang kanilang argumento ay nagiging gulo na nagbibigay kay Tommy ng pagkakataong lumaban. Siya ay kumawala,
inatake silang dalawa, at tumalon sa labas ng bintana. Hindi kasing swerte si Freddy. Ginagamit siya ni Tommy bilang isang kalasag sa pagbaba, at agad siyang pinapatay. Si Julian ay nagmamadaling bumalik sa itaas, ngunit ang silid ay walang laman. Bago siya makapag-react, lumabas si Alistair at kinuha si Julian na hostage. Si Tommy, na walang kamalay-malay sa nangyari, ay nagtungo sa paliparan. Inaakala niyang nakauwi na si Julian, ngunit tumunog ang kanyang telepono. Si Alistair ang gumagamit ng phone ni Julian. Binibigyan niya si Tommy ng lokasyon at ultimatum. Kung gusto ni Tommy na mabuhay ang bata, kailangan niyang bumalik sa pinangyarihan ng kanilang huling labanan. Dumating si Tommy sa lugar. Doon, nakita niya si Julian na nakatutok sa baril. Inilatag ni Alistair ang mga patakaran. Ang laro ay simple. Dapat barilin ni Tommy ang sarili sa dibdib. Kung mamamatay siya, malaya si Julian. Kung tumanggi siya, mamatay si Julian. Sa isang nakakagulat na sandali, hinayla ni Tommy ang gatilyo at binaril ang sarili sa dibdib. Sumisigaw si Julian, naniniwalang tapos na. Ngunit si Alistair ay hindi ganoon kadaling lokohin. Humakbang siya palapit, ngumisi, at inutusan si Tommy na bumangon. Alam niyang naka-bulletproof vest si Tommy. Ang pagkilos ay walang iba kundi isang lansihin. Hindi payag na malinlang muli. Pinilit ni Alistair si Tommy na itutok ang baril sa ilalim ng kanyang sariling baba. Dahan-daang itinaas ni Tommy ang sandata, ngunit nang hilahin niya ang gatilyo, walang nangyari. Walang laman ang baril. Dahil sa purong pagkahumaling, naglabas ng bala si Alistair mula sa sarili niyang magazine at inihagis ito kay Tommy, hinihingi niyang i-reload at tapusin ang trabaho. Ngunit sa sandaling binitawan ni Alistair ang kanyang bantay, si Julian ay kumilos. Hinarap niya si Alistair mula sa likuran. Binigay kay Tommy ang pambungad na kailangan niya. Nagpaputok si Tommy, ngunit kahit na binaril, tumanggi si Alistair na manatili. Siya ay bumangon muli, walang humpay at galit na galit, pinilit ang parehong sina Tommy at Julian sa isang sulok. Sa ganap na pagkawala ng kanilang mga bala, wala nang dapat labanan. Lumabas si Tommy mula sa likod ng sasakyan na nakataas ang mga kamay, handang harapin ang kamatayan, ngunit tumanggi si Julian na tumakbo. Sa halip, tumalon siya sa driver's seat, pinaandar ang makina. Ang kotse ay bumangga kay Alistair ng buong lakas, dinurog siya at tinapos ang bangungot minsan at para sa lahat. Nang matapos na ang lahat, bumalik si Julian sa paaralan at muling sumali sa drama club. Sa pagkakataong ito, nagpapakita siya na nakasuot ng ninakaw na tactical na damit, buong pagmamalaki na kumikilos bilang isang bayani. Ang maton na nagpahirap sa kanya sa simula ay naghahampas ng larwang espada sa kanyang ulo. Ngunit naalala ni Julian ang tinuro ni Tommy. Sa isang mabilis na suntok sa mata, ibinaba niya ang maton sa harap ng lahat na inaangkin ang kanyang unang tunay na tagumpay. Para naman kay Tommy, nagpaalam siya kay Julian at naghahanda na ipagpatuloy ang flight na hindi niya nakuhang sakyan. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.